So balik sa Revealing Revelation, ang inyong Bible Prophecy Channel. Ako si Alan Dubre at kung nakatulong ito, mag-like, share at subscribe na. At huwag kalimutan, sa description box sa ilalim ng bawat video, meron kaming karagdagang 10 channel para sa mga pagsasali ng mga bagong wika. May voice translations kami para sa lahat at may 10 pang wika para madaling maibahagi sa pamilya at kaibigan sa mundo. Dahil dyan, may bago kaming handog para sa inyo. Ipinapaliwanag namin sa nakalipas na ilang buwan sa aming 8 taong channel na nagpapatunay na ang huling araw ay inihahayag sa mga ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo. Ang propesyang iyan ay hindi lamang tungkol sa ebanghelyo ni Mateo, kundi ang simbahan at ang mga taong nagtuturo tungkol sa propesya ay hindi naunawaan ang layunin ni na Marcos at Lucas pagdating sa propesya. Kita mo, kapag natutunan mo ang lahat mula sa ebanghelyo ni Mateo, ang lahat ng iyong makikita ay 7 taon lamang. Kaya mula kay Mateo, naniniwala sila na ang katapusan ng mga araw ay 7 taon lamang. Tatagal ang paglikha ng 7,000 taon, 6,000 taon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon at ang milenyong paghahari. Dahil hindi nila alam na itinuro sila ng may pundasyon sa bawat henerasyon mula sa Mateo. Kapag napagtanto mo na ang katapusan ng mga araw ay nahahayag na sa Mateo, Marcos, Lucas, baligtad ang pagkakasunod-sunod mula kay Lucas, sunod ang Marcos at Mateo. Ito ay yugtong 50 araw bago ang 14 na taon. Magsisimula sa pre-trib patungong ikatlong langit. Sa ikapitong tatak, may rapture ng nakararami sa gitna ng tribulasyon, paparaiso. And sa ikatlong pagkakataon ay ang pagdating ng Panginoon sa kanila. At yun ay nang siya'y bumalik. Ang mga paa ay nakababa sa bundok ng mga olibo. Ang nasabing panahon ay sinusundan ng 14 na taon. At ang 14 na taon na iyon ay isang panahon ng 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta. Okay? Hinati natin ito sa Lucas, Marcos at Mateo. Sa kanilang diskurso, pinakita ito sa pahayag. Binasa rin ng 2 Corinto 9. Heto ang isa pang maikling halimbawa. Muli, naibahagi na natin ito o ibabahagi sa susunod sa loob ng Diyos. Sa Genesis 8, may isa pang tipolohiya rito. Narito ang dulo ng 40 araw sa arko ng Genesis 8:6. Tandaan, tingnan ang kanan para sa kabanata. Sabi nga, tapos na ang 40 araw. Ito ang larawan ng pagdating ng anak ng tao sa puting kabayo sa huling araw. Pagkatapos ng 40 araw, babalik siya sa langit at ipadadala ang espiritu ng uwak. Ang raven sa Strongs ay nangangahulugang arabo. Arabo, ito ang magiging paligid ng Jerusalem bago ito mawasak, at bago ito mawasak ang kalapati, ang Espiritu Santo ay ipapadala sa ika-50 araw at papahiran ang isang nalabi. Grupong maglilingkod sa Panginoon sa panahon ng kapighatian, ha? Ito yung larawan ng nasa itaas. Kapag tapos na ang nabanggit, ano na ang meron tayo? 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta kapag tapos na ang nasa itaas. Kita mo? At ano ang nakikita natin sa talata 10 hanggang talata 12? Sinasabi nito, pagkatapos ay nanatili ang kalapati ng 7 araw pabago muling lumabas. Bueno, ano ang alam natin na mangyayari sa ika-7 taon ng mga seal? Ang rapture ng malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo na siyang mga isinanib, ang mga hentil na isinanib, nakikita mo, ikinulong sa natural na puno ng olibo. At ano ang salita para sa rapture? Sa Griego, ito ay harpazo at binabasa natin ito sa Ingles bilang plucked, maging sa bagong tipan. Ano ang mangyayari? May 7 taon ng mga trompeta at nanatili ang kalapati ng 7 araw pa. Pagkatapos, hindi na ito bumalik at ito na ang katapusan. 6,600 taon ito. Nakakabaliw. Ngunit hayaan ninyong ipakita ko ito dahil sa Genesis 8, ang 7 araw na parang 7 taon ng mga tatak at trompeta, tingnan ang salitang nanatili sa talata 10. Ito ay tungkol sa sakit, kalungkutan at sugat. Tungkol lang ito sa paghihirap. Kahit 50 araw ang itatagal, ang kasamaan ay nagsisimula sa ika-14 na taon ng Red Horse Rider. Tingnan mo ito, ang salitang nanatili ay di ibig sabihing manatili at maghintay. Ito'y sakit at hirap sa simula ng 14 na taon. Sa mga trumpeta
ang nanatili ay maghintay at maging matiyaga. Isang salita lang ito, pero sa The Strong's Concordance, makikita ang katotohanan. Kita mo, mayroon kang isa pang larawan doon sa isang yugto ng panahon na tinatawag sa itaas at pagkatapos ay 7 araw na kasing 7 ng 7 taon at 7 araw na kasing 7 ng 7 taon. Dahil pagkatapos ng nabanggit ay 7 taon ng mga tatak, pagkatapos ay 7 taon ng mga trumpeta. Ngayon, bakit ko ito inuulit sa inyong mga sumusubaybay ay dahil sa hindi kapanipaniwalang revelasyon na ito. Pagkatapos ng ilang taon ng pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa katapusan ng mga araw na nasa itaas at 14 na taon, ang hindi kapanipaniwalang revelasyon na ito ay muling bumukas. Simula sa 2 Pedro 3:8, sinasabi nito, ngunit mga minamahal, huwag kayong maging mga mangmang. Ang lakas naman yan, isang bagay na ang isang araw sa Panginoon ay parang 1,000 taon na kuwit at ang 1,000 taon ay parang isang araw. Ngayon, palaging itinuturo ito ng simbahan bilang makatarungan, muling binibigyang diin lamang nito ito sa pamamagitan ng pagbaligtad at pagsasabi nito sa kabaligtaran. Hindi. Inihahayag nito sa inyo ang kapahayagan ng lahat ng propesiya. Inihahayag nito sa iyo ang paghahayag ng lahat ng nilikha na inihayag sa mga propetikong tao ng katapusan ng mga araw. Kita mo, ang kwento ay tungkol sa mga nagsasabi, sa mga huling araw, nasaan ang pangako ng kanyang pagparito? Pero sila ay mga ignorante, walang alam, na ang Panginoon ay hindi siya nagpapabaya tungkol sa kanyang pangako. At pagkatapos, inilalarawan niya kung gaano ito katagal. Talagang wild ito. Dahil kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan ng quit na may salitang at. Mayroon kaming isang katuruan sa ministeryo na inihayag sa aming pangunahing channel na nagtuturo lamang ng isang katuruan, mga 2 hanggang 3 oras ang haba tungkol sa pag-unawa at pagbubunyag ng koma at kung gaano ito kalakas. At isa ito sa mga lugar kung saan ito makapangyarihan. Bakit? Dahil saan natin makikita ang isang araw kasama ang Panginoon? Kumusta naman ang Genesis Kabanata 1? Simula sa talata 3, Sa talata 3, sinasabi nito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, at nakita niya na ang liwanag ay naghihiwalay, ang liwanag mula sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi, at ang gabi at ang umaga ang siyang unang araw. Lengaraw na ba ang meron tayo? Sa Genesis 1 hanggang sa simula ng Genesis 2, meron tayong 7 araw. Meron tayong 7 araw. At bawat isa sa mga araw na ito ay kasama ng Panginoon, Ibig sabihin ay naroon ang Panginoon. Wala pang paglikha ng laman noon. Kita mo, mga gurong 7 taong gulang at mga taong may 7,000 taon ng paglikha dahil nauunawaan nila mula kay Mateo na iniisip nila na ito ang paglikha ng laman. At lahat ng mga bagay na nangyayari kay Adan noong panahong iyon, hindi naman. Ito ay isang hiwalay na paglikha. Alam mo, dahil ang bawat araw ay kasama ng Panginoon. Kaya sa Panginoon, isang araw lang. Pero ano kaya iyon? Ano kaya ang magiging kalagayan ng bawat araw para sa atin? 1,000 taon. Kaya ano ang sinasabi nito? Ibig sabihin, bawat isa sa mga araw na iyon, mula Genesis 1, talata 3 hanggang Genesis 2, sa palagay ko, talata 3 hanggang sa katapusan ng 7 araw ng paglikhang iyon, bawat isa sa mga iyon, dahil ang Panginoon ay naroon sa paglikhang iyon, bawat isa sa mga iyon ay isang araw. Ngunit kung naroon tayo roon, nasaksihan ito ng personal, ang bawat isa sa mga ito ay para sa atin ay parang 1,000 taon. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Pakinggan ang susunod na sasabihin nito. Quit. At ano ang ibig sabihin niyan? Ito ay isang paghihiwalay ng mga bagay bilang karagdagan sa. Kaya hindi na ito yung tipong paulit-ulit na lang. Hiwalay ito. Bukod pa rito at sinasabi nito, ang 1,000 taon ay parang isang araw. Aba, hulaan mo kung ano? Kailan nagsimula ang 1,000 taon para sa atin? Sa paglikha kay Adan. Nang si Adan ay nilikha mula sa alabok at lupa at hiningahan siya ng Panginoon ng buhay, ito ang nagpasimula ng pagsisimula ng laman. At mula nang maging laman tayo, saan na tayo nabubuhay, Adan? Libo-libo. Sa loob ng maraming taon, mga kapatid, tayo ay nabubuhay na libu-libong taon mula noong panahon ni Adan.
At kapag bumalik ang Panginoon, ito ay sa katapusan ng 6,000 taon. At pagkatapos ay magkakaroon siya ng kanyang 1,000 taong paghahari sa loob ng 1,000 taon. Ang lahat ng ito ay nasa laman simula pa kay Adan. Teka, ano nga ba ang sinabi nito? Ang 1,000 taon ay parang isang araw, kaya nagkataon lang na maisasagawa ito. Kahit na sunod-sunod, mga araw muna at pagkatapos ay libo-libo ang kasunod, ang bawat isa sa mga araw ay magiging parang 1,000 taon sa atin. At heto tayo ngayon na nabubuhay sa laman na libu-libong taon na ang nakalipas mula noong panahon ni Adan sa Genesis 2. Ngunit ang bawat isa sa mga iyon ay para pa rin sa Panginoong Diyos bilang isang araw. Ano ang sinasabi mo sa atin? Na ang 7 araw ng paglikha sa Genesis 1 at bahagi ng 2 ay ang mga araw sa Panginoong Diyos at ang bawat isa ay magiging 1,000 taon sa atin o 7,000 taon sa kabuuan kung tayo ay naroon sa laman. At ngayon, nabubuhay tayo sa laman ng 6 hanggang 7,000 taon at ang bawat isa sa mga iyon sa Panginoong Diyos ay parang isang araw. Kaya ang paglikha ng araw na ito, ang bawat isa ay isang araw para sa Panginoon. At bawat isa sa libu-libong ating kinabubuhayan ngayon ay sa Panginoon ay parang isang araw pa rin. Kaya meron kang 7 araw at 7 araw. Ano ang meron ka? 7 araw at 7 araw sa larawang iyon. Ngunit para sa atin, kung tayo ay naroon sa laman sa paglikha ng mga araw, ang bawat isa sa mga iyon ay para sa atin ay parang 1,000 taon. At nabubuhay tayo ngayon mula pa noong panahon ng laman sa loob ng 1,000 taon na kung saan ay magiging 7,000 taon at 7,000 taon. Nakikita mo ba ang larawan? 7 at 7, 7 at 7. Ang katapusan ng mga araw ay ang paghahayag ng 7 taon at 7 taon. Ang bawat isa sa mga nilikhang ito para sa Panginoong Diyos ay 7 araw bawat isa. At para sa atin, nabubuhay tayo sa 7,000. At ang mga unang araw ng 7 ay maituturing sa amin bilang 7,000. Nakikita mo ba kung gaano ito kabaliw? Ito ang pagbubunyag ng ang mga nilikha. Pero alam mo ba kung ano ang kulang? Kumusta naman ang isa pang piyesa na sinabi sa atin? Papasok. Ang 2 Korinto Kabanata 12 ay tinatawag sa itaas. Aba, hindi ba't interesante yan? Alam mo ba na ang paglikha ng mga araw ay hindi nagsisimula hanggang sa talata 3, hindi nagsisimula hanggang sa talata 3? Kung gayon, ano ang unang paglikhang ito sa Genesis? 1, talata 1 at 2. Ito ang tinatawag ng mundo na teorya ng puwang. Naniniwala sila na may kaugnayan ito sa panahong maaaring libo-libo o bilyon-bilyong taon. Ito ang pagbubunyag ng nasa itaas. At ito ay kumakatawan sa isang yugto ng panahon. Ngunit sa propesiya, kilala natin ito bilang ang 50 araw ng nabanggit na sinusundan ng 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trompeta. Sinusundan mo ba ang sinasabi? Nakikita mo ba ang nangyayari? Ito ang nasa itaas na sinusundan ng 7 at 7. Ito ang kwento ng lahat ng nilikha. At gusto mo bang malaman kung sino ang una, kung sino ang pangalawa, at kung sino ang pangatlo? Sa simula, ang lahat ay tungkol sa Espiritu. Ito ang paglikha ng Espiritu. Sinasabi nito, at ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng tubig. Ang unang nilikha ay ang Espiritu. Lahat ng pupunta bago ang trib ay puspos ng Espiritu ni Kristo. Ano ang mangyayari? Kapag nagsimula na ang mga selyo, tungkol lang ito sa liwanag. Tulad noong unang dumating si Kristo, sinabi niya, hindi ako naparito, kundi para sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. At siya ay dumating upang magliwanag sa kadiliman. At pagdating niya bilang anak ng tao, darating siya upang pasindihin ang kaniyang liwanag sa kadiliman. At ano ang bahagi ng mga trompeta? Tungkol lang ito sa laman. Kaya sa loob ng 1,000 taon na ating ginagalawan, mula 6,000 hanggang 7,000, tayo ay nabubuhay sa panahon ng laman. At lahat ng ito ay tungkol sa mga Hudyo. At sa huli, ano ang kinakatawan nito? Ang kanilang ipinangakong paghahari sa milenyo. Nabubuhay tayo sa kanilang panahon, sa kanilang bahagi ng laman, ang kanyang hinirang na bayan. Kita mo, ito ay espiritu, pagkatapos ay liwanag, pagkatapos ay laman. Ito ang pagbubunyag ng katapusan ng mga araw, ang nasa itaas na sinusundan ng 7 taon ng mga tatak,
7 taon ng mga trumpeta, may 7 araw para sa Panginoong Diyos. 7 araw para sa Panginoong Diyos. 7,000 sana para sa amin at 7,000 din sa amin. Ito ay 7 at 7. Ito ang pahayag ng huling araw. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam.